Ariana's point of view. Isang taon na akong nagtatrabaho bilang auditor sa Varons Group. Sa edad na 25, masasabi kong marami na akong pinagdaanan sa buhay. Hindi dahil mahirap ang trabaho ko, kung hindi dahil maaga akong natutong akuin ng responsibilidad na sana hindi pa para sa akin. Ulila na kaming 4 na magkakapatid. Kaya simula nang mawala sila mama at papa, ako nang naging sandigan ng pamilya. Akong nagbabayad ng matrikula ng 2 kong kapatid. Ako rin ang nagbabayad ng renta sa inuupahan naming bahay. At halos lahat ng gastusin sa araw-araw ay nakasalalay sa buwan ng sahod ko. Dahil doon wala na akong panahon para sa pag-ibig. Sa tuwing tinatanong ako ng mga kaibigan ko kung bakit wala pa rin akong boyfriend, iisa palagi ang sagot ko. Hindi nakakabayad ng bills ang love life. Palagi silang natatawa sa sagot kong yon. Pero seryoso ako. Mas mahalaga sa akin ang kinabukasan ng mga kapatid ko kesa sa sarili kong kaligayahan. Gaya ng nakasanayan, 5:00 pa lang ng umaga gising na ako. Habang nagsasaing ay nagpiprito na rin ng itlog at longganisa para sa almusal naming magkakapatid. Maya-maya, isa-isa ko silang ginising. Hoy, mga tamad, bumangon na kayo. Kapag nahuli kayo sa school, wag kayong iiyak sa akin ha. Unang lumabas sa kwarto ang bunsong kapatid kong si Miko, habang kinukusot pa ang mga mata. Ate, 5 minutes pa sana dahil antok pa ako. Napailing ako. Yan din ang sinabi mo kahapon, bilisan mo na. Hindi libre ang matrikula mo para tamarin ka lang. Napakamot siya sa ulo bago natawa. Okay po ate. Kasunod niyang lumabas sila Bea at Carlo. Ate, ang aga mo naman nagising, sabi ni Bea habang umuupo sa mesa. Kailangan hindi naman magluluto ang multo para sa inyo. Natawa silang tatlo. Mabilis akong kumilos upang ipaghanda sila ng pagkain. Ganito palagi ang ginagawa ko. Ilang sandali pa, natapos na rin ako sa paghahanda ng almusal. Habang kumakain ay nagsalita si Carlo. Ate, kapag nakagraduate ako naman ang tutulong sa'yo. Hindi ka mag-overtime, magpapahinga ka na lang dito sa bahay. Ngumiti ako habang ginulo ang buhok niya. Huwag mo munang isipin yan. Ang trabaho niyo ngayon, mag-aral ng mabuti. Hayaan niyo muna akong problemahin ng pera. Huwag niyo nang isipin pang tulong-tulong na yan. Basta, makapagtapos lang kayo, masaya na ako. Nagkatinginan silang tatlo bago tumango. Matapos kaming kumain ay sabay-sabay kaming umalis ng bahay. Pagdating ko sa opisina ay agad akong sinalubong ng matalik kong kaibigan at katrabahong si May. Ariana, narinig mo na bang balita? Napatingin ako sa kanya. Anong balita na naman yan? Huwag mong sabihin may bagong chismis ka na naman. Pakachismosa mo talaga kahit kailan. Hoy, hindi to chismis. Totoo to. Darating na raw ngayon ng bagong CEO. Napataas ang isa kong kilay. Hindi ko naman kasi alam na may ganap pala ngayong araw. Iyon ba yung apo ng founder? Tumango siya ng mabilis. Oo, galing daw sa ibang bansa. Sobrang gwapo raw at bata pa. Natatawa kong napailing. Paano mo nalamang gwapo kung wala pang nakakakita sa kanya? Kahit kailan ka talaga, mukha kang gwapo. May nagsabi lang sa akin na gwapo, as in super duper gwapo, na parang gusto mo na lang siyang yakapin buong magdamag. Ewan ko sa'yo, baka chismis lang yan, baka syungit naman talaga. Napairap siya. Ikaw talaga, wala kang interes sa mga gwapo. Kasi hindi naman silang magpapasahod sa akin. Natawa na lamang siya habang ako naman napailing na lang. Lumipas ang buong umaga na puro trabaho ang inatupag ko. Halos hindi ko na namalayang magtatanghali na pala. Ariana, tara na sa cafe. Aya ni May. O sige, gutom na rin ako. Sabay kaming naglakad palabas ng opisina. Pagdating sa elevator ay marami ng empleyadong naghihintay. Nang bumukas ang pinto ay sabay-sabay kaming pumasok. Napansin kong may isang matangkad na lalaki ring sumakay. Simple lang ang suot niya. Nakaputing polo shirt, maong na pantalon, at may dala pang itim na payong. Kung titingnan, mukha lamang siyang ordinaryong bisita o empleyado.
Hindi ko na siya pinansin. Habang bumababa ang elevator, ay bigla itong malakas na umalog. Ano nangyayari? Tanong ng isang empleyado. Biglang huminto ang elevator kasabay nun ay naramdaman kong may tumama sa puwetan ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil doon. Mabilis akong napalingon at nakita ko ang dulo ng hawak na payong ng lalaking nasa likuran ko ang nakadikit sa akin. Hindi na ako nag-isip. Agad kong ibinigay ang pinakamalakas kong sampal sa kanya. Yawa! Bastos ka! Napaling ang mukha niya sa lakas ng sampal ko. Ano akala mo sa akin? Porket babae ako, pwede mo na akong bastusin? Hindi kita kilala ah! Halos mapuno ng sigawan ang loob ng elevator. Miss, sandali lang. Huwag ka na magsalita. Nakakahiya ka. Ang dami-dami nating kasama rito, nagagawa mo pa ring manghipo. Hindi na siya halos makasingit sa pagpapaliwanag dahil sunod-sunod ang pagsasalita ko. Tuliro rin siya sa nangyari. Makalipas ang ilang segundo, ay muling gumana ang elevator. Pagkabukas ng pinto, ay mabilis akong lumabas habang masama pa rin ang tingin sa lalaki. Kapag naulit pa yan, hindi lang sampalang aabutin mo sa akin. Sigaw ko. Hindi na ako lumingon pa. Pagdating namin ni May sa cafeteria, ay hindi pa rin siya makapaniwala. Ariana, grabe ka, sinampal mo talaga? At bakit? Tama lang yun. Kung hindi ko siya sasampalin, baka isipin niyang pwede niyang gawin yun sa ibang babae. Pero paano kung aksidente lang? Napairap ako bagong umuwi. Pwede ba namang aksidenteng tumama sa puwetan ko yung payong niya? Sigurado akong tinusok niya yun. Alam mo ikaw, hindi porket gwapo yung lalaki na yun, iisipin mo na agad na aksidente yun nangyari. Alam mo bang maraming lalaki ngayon ang ginagamit ang mukha nila para makapanghaplos ng babae? Sa bagay, tama ka nga naman. Maraming ang lalaki ngayon ang ginagamit ng itsura nila para manloko ng mga babae. Oh, di ba? Ibig sabihin talagang bastos yung lalaking yun. Talagang sinadya niyang itusok sa akin yung payong niya. Makalipas ang halos 1 oras ay bumalik kami sa opisina. Pagpasok pa lamang namin ay napansin kong lahat ng empleyado ay nagmamadaling pumunta sa conference hall. Anong meron? Tanong ko sa isa naming kasamahan. Pinapatawag tayong lahat. Ipapakilala na raw ang bagong CEO eh. Oh, okay. Tahimik akong sumunod sa kanila. Pagpasok namin sa conference hall ay naroroon ang halos lahat ng empleyado. Makalipas ang ilang sandali ay umakyat sa entablado ang chairman ng kumpanya. Magandang hapon sa inyong lahat. Gaya ng ipinangako namin, ngayon ipapakilala na namin ang bagong CEO ng Varons Group. Napapalakpak ang lahat. Ngumiti ang chairman bago tumingin sa may pintuan. Please welcome, Mr. Clyde Valmonte. Sabay-sabay kaming napalingon. At sa isang iglap, tila huminto ang tibok ng puso ko. Halos lumuwa ang mga mata ko sa nakita ko. Pakiramdam ko, biglang nanghina mga tuhod ko. Dahan-dahang naglakad papasok ang lalaking ilang minuto lamang nakakalipas ay sunod-sunod kong sinampal sa elevator. Siya ang bagong CEO. Napahawak ako sa noo ko. Diyos mio Marimar, lamunin mo na lang ako lupa. Habang papalapit siya sa entablado, ay bigla siyang napatingin sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin at sa halip na magalit ay ngumiti siya. Lalo namang bumilis ang tibok ng puso ko sa pagngiti niyang yon. Pagkatapos ng maiksing programa ay agad akong lumapit sa kanya. Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko alam na kayo palang bagong CEO. Akala ko po kasi. Ang akala mo binastos kita? Napayuko ako sa sobrang hiya. Opo. Mahina siyang natawa. Sa totoo lang, gusto kitang parusahan sa ginawa mo. Pero nang maalala kong biglang huminto ang elevator, naisip kong aksidente rin naman talagang lahat. Kaya naiintindihan ko kung bakit naisip mong binastos kita. Napatingin ako sa kanya. Hindi na po ba kayo galit? Hindi. Pero may naisip akong kondisyon. Napakagatlabi ako sa sinabi niya. Ano po yun? Ngumiti siya ng tila may naisip na kalokohan. Bilang kapalit ng pagpapatawad ko, ikaw ang magtitimpla ng kape ko tuwing umaga.
Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Bakit naman po ako, sir? Di ba may sekretarya ka na po? Ano naman kung may sekretarya ako? Yun ang kondisyon na gusto ko at isa pa. Susunod ka ba o tatanggalin na lang kita sa trabaho? Napakamot na lang ako sa ulo habang napapikit sa sobrang hiya. O sige po, sir. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Sa unang araw pa lamang ng pagkakakilala namin sa isa't isa, nagawa ko ng sampalin ang bagong CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. At pakiramdam ko, yun pa lamang ang simula ng napakarami pang gulong darating sa buhay ko. Kinabukasan ay mas maaga pa ako kaysa sa dati pumasok sa opisina. Hindi dahil sinisipag akong magtrabaho, kung hindi dahil nahihiya pa rin ako sa nangyari kahapon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ang lalaking ilang beses kong sinampal sa elevator ay siya palang bagong CEO ng Varons Group. Tuwing naaalala kong namumula niyang pisnget ang gulat na ekspresyon ng mukha niya, ay gusto ko na lang ulit lamunin ng lupa. Pagkaupo ko sa workstation, ay agad akong nilapitan ni May na may hawak na 2 tasa ng kape. Good morning, Ariana. Oh, ito muna. Mukhang kailangan mo ng maraming caffeine dahil parang hindi ka nakatulog kagabi. Tinanggap ko ang tasa at napabuntong hininga. Salamat. At tama ka nga. Halos madaling araw na ako nakatulog kakaisip sa katangahang ginawa ko. Natawa siya ng malakas habang ako naman napahawak na lang sa sentido. Hindi ko pa rin talaga makalimutan ang mukha mo kahapon nung makita mong si Sir Clyde palang bagong CEO. Para kang nakakita ng multo. Napangiwi ako nang maalala ko yon. Parang gusto ko na nga lang maglaho nun kung may kapangyarihan lang ako. Huwag mo na ngang ipaalala. Hanggang ngayon gusto ko pa rin mag-resign sa sobrang hiya. Bigla siyang napakunot noo. Pero teka, seryoso akong nagtataka. Bakit hindi ka pa rin natanggal? Kung ibang CEO sigurong nasampal mo, baka kahapon pa lang pinatawag ka na sa Human Resources. Nakakapagtaka na nakapasok ka pa rin Pero hindi ko naman sinasabi na tanggalin ka na. Ang sakin lang nakakapagtaka. Dahil hindi biro ang ginawa mo, Day. Napailing ako habang umiinom ng kape. Yan din nga ang inakala ko Kaya nga nanginginig pang tuhod ko nang humingi ako ng tawad sa kanya. O ano sabi niya? Ang sabi niya, pinapatawad niya na ako. Nanlaki ang mga mata ni May. Talaga? Ganun lang kadali? Oo, pero may kapalit. Napangiti siya ng may panunukso. Hala? Ano daw? Pinagbabayad ka ba ng malaking pera? O kaya, pinagsusulat ka ba ng apology letter na 100 pahina? O baka naman ibang klaseng kabayaran ang hanap niya? Like, alam mo na yun. Napailing ako. Hindi naman. Ang gusto niya lang, ako magtitimpla ng kape niya tuwing umaga. Saglit siyang natahimik bago malakas na tumawa. Yun lang? Ariana, abay napakaswerte mo na. Akala ko kung ano nang mabigat na parusa ang pinataw sa'yo Ikaw kayang pagtimplahin ng kape ng CEO araw-araw. Mas lalo siyang natawa. Mas gugustuhin ko na yan kaysa mawalan ng trabaho, no? Isipin mo kung matatanggal ka rito. Paano na yung 3 mong kapatid? Mabuti na nga lang, mabait palang bagong CEO. Kung iba yan, baka security guard nang naghatid sa'yo palabas ng building. Totoo, kaya nga nagpapasalamat pa rin ako Pero syempre, hindi ko pa rin maiwasang mailang dahil palagi ko siyang makikita. Bigla siyang ngumiti ng mapanukso. At saka, gwapo naman si Sir Clyde. Hindi ka naman lugi sa pagtitimpla ng kape, no? Huwag mo nilang isipin pa yung nangyari dahil lalo ka lang makakaramdam ng pagkailang. Ikaw talaga kahit kailang gwapo lang ang iniisip mo. Wala ka na bang ibang maisip kung hindi purong gwapo-gwapo na yan? Nung gusto mo, pangit. Mas gugustuhin ko pang magtimpla sa gwapong CEO kaysa naman sa pangit, Baka imbis na magkaroon ako ng ganang magtrabaho lalo pa akong tamarin. Natawa na rin ako. Kahit kailan talagang kaibigan kong ito ang hilig sa gwapo. Sa bagay maganda naman siya.
At mga gwapo naman ang naging ex niya. Kaya lang mga loko-loko. Huwag kang ang baliw. Maya-maya ay tumunog ang telepono sa mesa ko. Pagkababa ko ng receiver, napalunok ako. Pinapatawag na ako sa opisina ng CEO. Ngumisi si May. O siya, galingan mong pagtitimpla ng kape ah. Baka mamaya, asin ang mailagay mo imbis na asukal. Sinamaan ko siya ng tingin. Napaka-supportive mong kaibigan, ano? Bakit ba? Pinapasaya lang naman kita dahil masyado nang nakabusangot ang pagmumukha mo. Napailing na lamang ako bago tumayo't nagtungo sa executive floor. Habang naglalakad papunta sa opisina ni Clyde, ay lalo akong kinabahan. Ilang beses pa akong huminto sa harap ng pintuan bago tuluyang kumatok. Come in. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakayuko si Clyde habang abalang nagbabasa ng makapal na folder. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Good morning, sir. Good morning. Nandun ang coffee machine. Bahala ka na sa timpla. Okay po. Ayoko ng matabang. At ayoko rin naman ng sobrang tamis. Siguraduhin mong tamang-tama lang ang lasa. Noted po, sir. Mabilis akong nagtungo sa pantry sa loob ng opisina. Habang naghahanda ng kape, ay pasulyap-sulyap ko siyang pinagmamasdan. Halos hindi siya kumikilos maliban sa paglipat ng mga dokumento sa mesa niya. Paminsan-minsan ay may pinipirmahan siyang papeles. Pagkatapos ay agad natatawag sa telepono upang magbigay ng mga utos sa iba't ibang department heads. Napakamot ako sa ulo. Grabe, parang hindi yata marunong umiti ang taong to ah. Nang matapos kong tiplahin ng kape, ay inilapag ko yun sa mesa niya. Sir, ang kape niyo po. Hindi pa rin siya nag-aangat ng tingin. Thank you. Hindi ko napigilang magsalita. Sir, curious lang po ako. Ngayon ay saka lamang siya tumingin sa akin. Saan? May battery ba kayo sa katawan? Agad na nagsalubong ang kilay niya na para bang nagtataka sa sinabi ko. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi simula nang pumasok ako rito, hindi ko pa kayo nakikitang ngumiti. Parang robot kayo. Baka mamaya kapag low battery na kayo, kailangan na kayong isaksak sa saksakan ha? Seryoso lamang niya akong tiningnan. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Napakamutuloy ako sa ulo ko. Naku, mukhang corny yatang joke ko. Maya-maya'y marahan siyang sumandal sa upuan. Ariana? Sir? Ganito ba talaga ang ugali mo? Alin po? Madaldal. Napangiwi ako bago muling napakamot sa ulo ko. Sinubukan ko lang naman maging magaan ang atmosphere sa paligid naming dalawa. Dahil pakiramdam ko ay napakabigat at mas lalo kong nararamdaman ang pagkailang. Hindi naman po masyado, medyo lang. Kasi kapag sobrang tahimik ng paligid, inaantok ako. Kaya po gusto ko ng medyo maingay, sir. Napailing siya. Magkaibang-magkaiba tayo. Dahil ang gusto ko, tahimik. Napangiti ako. Sayang naman. Anong sayang? Kasi kung pareho tayong tahimik, baka wala na magsalita rito sa opisina. Nakakatakot naman yun. Baka pati mga halaman sa labas mahiya ng gumalaw. Hindi na naman siya nagsalita. Diretso lang siyang nakatingin sa akin. Makalipas ang ilang segundo ay napailing na lamang siya bago muling ibinalik ang atensyon sa mga dokumentong nasa harapan niya. Hindi ba kayo natatawa? Tanong ko. Hindi, dahil ang corny naman ang mga joke mo. Napabuntong hininga ako sa sinabi niya. Ang hirap naman pala ninyong patawanin. Mukhang kailangan ko pang mag-enroll sa comedy workshop. Hindi mo na ako kailangang patawanin. Basta ipagtimpla mo lang ako palagi ng kape, magiging maayos na ako. Okay po, sir. Habang papalabas ako ng opisina, ay hindi ko napansin ang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Hindi ko alam kung ngumiti ba siya kahit konti o baka natatawa lang siya sa katangahan ko. Ay nako, bahala na. At least sinubukan ko naman siyang pasayahin. Sabi ko habang naglalakad pabalik sa pwesto ko. Mabilis na lumipas ang 2 linggo at hindi ko na malayang naging bahagi na ng araw-araw kong routine ang pagtitimpla ng kape para kay Sir Clyde.
Tuwing 8:00 ng umaga, dumadaan muna ako sa pantry ng executive floor bago magtungo sa opisina niya. Nung una, sobrang nahihiya pa akong harapin siya dahil sa nangyari sa elevator. Pero habang tumatagal, ay unti-unti na ring nawawala ang kaba ko. Napansin ko rin kahit seryoso siyang tao hindi naman pala siya masungit. Tahimik lang talaga siya at sobrang tutok sa trabaho. Tuwing dinadala kong kape niya hindi pwedeng hindi ako magsasalita. Hindi ko kasi kayang pumasok sa isang silid na napakatahimik nang hindi man lang ako nagbibitaw ng kahit na isang biro. Isang umagay nadatnan ko siyang seryosong nakaharap sa laptop habang napapalibutan ng makakapal na folders. "Good morning, sir. Heto na pong paborito niyong kape." Hindi siya agad nag-angat ng tingin. "Thank you." Inilapag ko ang tasa sa mesa bago napatingin sa dami ng papeles. "Sir, tanong ko lang, natutulog pa ba kayo? O dito na kayo nakatira sa opisina? Kasi sa dami ng trabaho nyo, baka mamaya pati toothbrush nyo nasa drawer nyo na rin." Napatingin siya sa akin. "Hindi naman." "Sigurado ba kayo? Kasi parang di na kayo maalis dito. Kung ako may-ari ng building na ito, baka humingi na ako ng monthly rental sa opisina." Napailing siya bago marahang sumandal sa upuan. "Ariana." "Sir? Ang aga-aga, ang dami-dami mo sinasabi." Natawa ko sabay kamot sa aking ulo na akala mo may kuto na ako sa sobrang kate. Masama bang magsalita?" "Hindi." Bakit parang gusto niyo na akong palabasin?" "May trabaho pa kasi ako." "O sige na nga, aalis na ako. Pero sir, promise niyo sa akin na iinumin niyo ang kape niyo habang mainit pa. Mahirap ang malamig na kape. Parang love life lang yan. Kapag lumamig, wala nang gana." Bigla siyang napatingin sa akin. "May love life ka ba?" Wala nga Kaya expert ako sa walang love life." Hindi ko napigilang matawa sa sarili kong sinabi. Ilang segundo siyang tahimik bago bahagyang umangat ang sulok ng labi niya. Hindi man yun malawak ng ngiti ngunit sapat na yun para mapangiti ako. "Uy! Ngumiti kayo!" Natatawa kong sabi habang nakaturo sa mukha niya. "Progress yan, sir. Dati kasi akala ko nakalimutan na ng mukha niyong ngumiti." Napailing na lamang siya. "Pwede ka na bang bumalik sa trabaho mo?" "Opo, huwag kayong mag-alala. Bukas ulit may bago na naman akong jokes." "Wag na." "Hindi pwede. Package deal na yun sa kape." "Ang ingay mo talaga kahit kailan. Pero wala na ako magagawa dahil hindi naman talaga ako natutuwa sa mga bagay-bagay. Bihirang-bihira lang din talaga akong ngumiti dahil wala namang nakakatawa." "Naiintindihan ko naman kayo, sir, pero minsan, subukan niyo pong ngumiti kahit papano. Alam ko naman, sir, na hindi madali ang trabaho niyo bilang CEO. Pero subukan niyo pong maging positive vibes lang para magaan po yung paligid niyo." Tumingin siya sa akin na para bang tumatagos na ang titig niya sa loob ko. Napalunok tuloy ako ng laway dahil hindi ko maiwasang kabahan sa paraan ng pagtitig niya sa akin. "Sir, bakit po kayo nakatitig ng ganyan sa akin? Parang masyado niyo naman po akong tinititigan. Kinakabahan na po tuloy ako, sir. Nagiging maganda na po ba ako sa paningin niyo, sir?" Natatawa kong sabi, sabay ngiwi. Doon na siya natawa ng mahina bago hinawakan ng kanyang baba. "Ewan ko sa'yo, Ariana. Pero in fairness, natawa ako sa sinabi mong yun, ha? Well, maganda ka naman talaga. Ang ganda mo, simple lang. Hindi mo na kailangang magpaganda pa o mag-makeup ng sobra. Dahil litaw na ang simpleng kagandahan mo." Hindi ko maiwasang mapangiti ng sobra. Sa totoo lang, ang sarap palang pakinggan kapag pinupuri ka ng isang lalaki. At yung paraan ng pagpuri niya sa akin, alam kong seryoso at hindi lang siya nambobola. "O sige po, sir. Maraming salamat sa papuri niyo. Bye. Enjoy your coffee, sir." Narinig ko pang mahina niyang pagtawa habang ako naman nakangiting lumabas ng kanyang opisina. Habang lumilipas sa mga araw, ay ganun na ang palagi naming ginagawa. Ako ang nagdadala ng kape, siya ang seryosong nagtatrabaho, at ako naman ang walang tigil sa pagkukwento. Minsan kinikwento ko ang mga kalokohan ng mga kapatid ko. Minsan naman
ang mga nakakatawang pangyayari sa jeep noong papasok ako sa trabaho. Hindi ko alam kung natatawa ba talaga siya o napipilitan na lang. Pero napapansin kong mas madalas na siyang ngumiti kesa noong una ko siyang nakilala. At hindi lang pala akong nakakapansin. Isang tanghali habang kumakain kami ni May sa cafeteria ay bigla niya akong siniko. Ariana, tumingin ka ron. Napalingon ako sa direksyong itinuro niya. Nakita kong naglalakad si Sir Clyde kasama ang ilang managers. Napansin kong may kinausap siyang empleyado at bahagya pa siyang ngumiti. Napanganga si May. Grabe! Bakit? Yan na yata ang ikasampung beses kong nakitang ngumiti si Sir Clyde ngayong linggo. Uy, ano naman ngayon? Ano naman ngayon? Ariana, nang dumating yan dito sa kumpanya, halos walang empleyadong nakakakita sa kanyang ngumiti. Ang sabi pa nga ng iba, mas madali pang ngumiti ang rebulto kaysa sa kanya. Napailing ako habang natatawa. Exaggerated ka naman masyado. Hindi ako exaggerated, Gaga. Tanungin mo pa yung ibang empleyado. Sakto namang dumaan ang isa naming kasamahan. Uy, napansin niyo ba? Ang bait ni Sir Clyde ngayon. Oo nga eh. Sagot naman ng isa. Parang gumaan ang aura niya nitong mga nakaraang araw. Pero mabait naman talaga yan siya. Ang problema lang sa kanya hindi siya palangiti. Yung para bang ang sungit-sungit niyang tingnan. Pero in fairness, ang pakagwapo niya no. Nagkatinginan sila bago sabay na tumingin sa akin. Nagsalubong naman ang noo ko dahil sa kakaibang tingin ng dalawang empleyada. Bakit? Ngumisi ang isang babae. Ikaw ang dahilan kung bakit madalas ngumingiti si Sir. Ako? Oo. Simula nang ikaw ang laging pumapasok sa opisina niya para ipagtimpla siya ng kape, mas madalas na siyang ngumiti. Natatawa kong napairap bago mabilis na umiling. Pasaway yung dalawang to kung ano-anong iniisip. Wala naman akong ibang ginawa kung hindi magtimpla ng kape at magsabi ng kung ano-anong wala namang kwentang bagay kay Sir Clyde. Huwag nga kayong gumawa ng kwento. Tumawa lamang sila bago umalis. Pagkaalis nila ay humarap sa akin si May. Aminin mo nga. Ano na naman? May namamagitan na ba sa inyo ni Sir Clyde? Muntik na akong mabilaukan sa tanong niya sa akin. Bakit naman ganun ang naisip niyang tanong? Nakakatawa talaga ang mga chismosa sa trabaho. Wala, huwag kang abnormal dyan. Magtitimpla lang ako ng kape at pinapatawa ko lang naman siya ng mga corny ko na jokes. Pero wala namang namamagitan sa amin dahil sino ba naman ako para magustuhan niya no? Talaga lang parang hindi naman ako naniniwala. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Natawa na lamang siya pero hindi nawala ang pilyang ngiti sa kanyang labi. Malay mo naman, love story palang kapalit ng sampal. Malay mo naman, siya palang mapapangasawa mo, diba? Uy, di instant yaman ka na. Napailing ako ng mabilis. May, puro ka talaga love life. Wala kaming espesyal na relasyon. Nagkataon lang na mabait siyang tao. At tinupad lang ang usapan namin. Siyempre ako ang may kasalanan sa kanya dahil sinampal ko siya, diba? Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dahil baka mamaya kumalat pang chismis. Nakakahiya yun dahil CEO siya at ako naman, hamak na empleyado lang. Masisira ang pangalan niya sa chismis niyo. Tiningnan niya ako ng makahulugan na para bang hindi pa rin siya kumbinsido sa mga sinabi ko. Talaga lang ha? Wala talagang spark? Wala ka talagang nararamdaman na kahit na anong kilig kapag kausap mo siya? Wala. Kahit konti? Wala ngang sinabi. Sige na nga, pero tandaan mong sinabi ko. Kapag dumating ang araw na ligawan ka ng CEO natin, huwag mo sabihin hindi ko sinabi sa'yo na posible ang ganun. Natawa na lamang ako. Imposible yon. Ang CEO natin, trabaho lang ang nasa isip. At ako naman, bills at matrikula ng mga kapatid ko lang ang iniisip. Kaya tigilan mo na yung kakalab story mo. Malabo pa sa malabo yung sinasabi mong yan. Tumawa rin si May ngunit hindi pa rin nawala mapanuksong ngiti sa kanyang muka. Samantalang hindi ko alam na habang pilit kong itinatanggi ang lahat ng chismis sa opisina, may isang taong unti-unti na palang nasasanay sa presensya ko at hinihintay ang bawat umagang papasok ako sa opisina niya. Dala ang isang tasa ng kape
at walang katapusang mga kwento. Makalipas ang 1 buwan ay naging normal na ang lahat para sa akin. Naging abala ako sa trabaho bilang auditor habang patuloy pa rin ang araw-araw kong pagdadala ng kape kay Sir Clyde. Unti-unti na ring nawala ang mga chismis sa opisina dahil wala naman talagang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Kung tutuusin, ang relasyon lang namin ay CEO at empleyado. Paminsan-minsan nagbibiruan kami. Pero pagkatapos nun, ay balik na ulit siya sa pagiging seryoso sa trabaho. At ako naman, bumabalik na sa sarili kong opisina. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Nung araw na yun ay abala akong mag-review ng financial reports nang biglang lumapit ang receptionist sa department namin. Miss Ariana? Napatingin ako sa kanya. Yes? May naghahanap po sa inyo sa lobby. Nagsalubong ang kilay ko at nagtaka. Sino naman kaya naghahanap sa akin? Wala naman akong inaasahang bisita. Sa akin? Sino raw? Isang matandang babae po eh. Hindi niya sinabi ko anong pakay niya pero hinihintay niya kayo. Wala naman akong kilalang matandang pupunta rito ah. Pakibaba na lang po ma'am. Tumango ako bago tumayo. Habang naglalakad papunta sa lobby ay kung ano-anong tao ang naiisip kong maaaring maghanap sa akin. Baka kamag-anak namin ng mga kapatid ko. O kaya naman may kliyente lang na nagkamali ng hinahanap. At sino naman kayang matandang naghahanap sa akin? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong matandang nakausap para hintayin ako rito. Bulong ko sa sarili. Ngunit pagdating ko sa lobby, ay agad kong nakita ang isang elegante at kagalang-galang na matandang babaeng nakaupo sa sofa. Kahit simple lamang ang suot niyang bestida, ay kitang-kita ang pagiging elegante niya. May 2 pa siyang bodyguard na nakatayo sa likuran niya. Kahit simpleng damit niya, halatang branded yon. At alam ko na mamahalin ang branded na damit na yon. Napansin niyang papalapit ako kaya't agad siyang ngumiti. Ikaw si Ariana Cruz? Magalang akong tumango. Opo, ako po si Ariana. Tumayo siya't iniabot ang kamay niya. Ako si Teresa Valmonte. Napaisip ako sandali. Valmonte? Parang pamilyar ang apelido. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Sandali po, Valmonte? Ngumiti siya ng malawak. Kapansin-pansin na kahit matanda na siya, ay hindi pa rin nawawala ang kagandahan niya. Mahahalata kasi sa mukha ng isang tao na kahit matanda na siya, maganda pa rin siya noong kabataan niya. At iyon ang nakikita ko sa mukha ng matandang kaharap ko ngayon. Ako ang lola ni Clyde. Halos malaglag ang hawak kong folder. Lola po ni Sir Clyde? Tumango siya ng mabagal. Oo. Lalo akong kinabahan. At bakit naman kaya ako gustong makita ng lola ni Clyde? Bigla ko tuloy naisip kung ano mga pinaggagawa ko nitong mga nakaraang araw. Wala naman akong maalala na nagbangayan kaming dalawa. Sa totoo lang close na nga kaming dalawa. At palagi na nga siyang nakangiti kapag kausap ako. Patay, baka sinumbong niya na sa lola niyang ginawa kong pagsampal. Bulong ko sa sarili. Napansin yata niya ang bigla kong pagkaputla kaya't natawa siya. Huwag kang kabahan. Hindi ako naririto para pagalitan ka. Napakamot ako sa ulo. Pasensya na po talaga sa nangyari nun ah. Hanggang ngayon nga po nahihiya pa rin po ako eh. Pero sa ngayon po okay naman po kami ni Sir Clyde. Ngunit sa halip na magalit ay mas lalo pa siyang ngumiti. Alika, maupo muna tayo. Magkatabi kaming naupo sa sofa. Hindi ko pa rin alam kung anong sasabihin. Nakatitig lamang ako sa kanya at ngumiti ng alanganin. Siya ang unang nagsalita. Ariana, may gusto kong sabihin sa'yo. Bago pa man mangyari ang insidente sa elevator, kilala na kita. Po? Matagal na kitang inoobserbahan. Lalo akong nagulat. Anong ibig sabihin ng matandang to? At bakit naman niya yung ginagawa? Hindi ko po kayo maintindihan.
Paminsan-minsan pumupunta ako rito sa kumpanya nang hindi nagpapakilala. Gusto kong makita kung papaanong nagtatrabaho ang mga tao rito. Doon kita unang napansin. Ako po? Oo. Ilang beses kitang nakitang tumutulong sa mga empleyado. Isang beses nakita kitang inalalayan ng isang buntis na staff papunta sa klinik. Nung isang pagkakataon naman ibinigay mo ang baon mong pagkain sa isang utility staff na nahilo dahil hindi pa kumakain. At minsan pa nga, nakita kitang tumutulong magpulot ng mga papel na nalaglag ng isang janitor. Kahit hindi mo naman trabaho yun. Napayuko ako. Totoo naman kasing ginagawa ko yun kahit na sa totoo lang. Hirap na hirap din ako sa buhay. Naisip ko kasi na kahit hirap na ako sa buhay, mas may hirap pa pala sa akin. At kahit ganon, hindi ko maiwasang hindi tumulong. Normal lang naman po kasi yun kasi kailangan po nila ng tulong. Umiling siya ng mabagal. Hindi yun normal sa panahon ngayon. Maraming mababait kapag may nakakakita. Pero ikaw, ginagawa mong lahat ng yon kahit walang nakakapansin. Talagang tumutulong ka sa kapwa mo nang walang nakakakita. Hindi ka nagpapakitang tao lamang. Hindi ko alam ang isasagot. Sa totoo lang hindi ko naman iniisip na may nakatingin sa akin sa tuwing tumutulong ako. Ganito lang talaga ako pinalaki ng mga magulang ko noon. Muli siyang nagsalita. Kaya nung ikinuwento sa akin ni Clyde ang nangyari sa elevator, alam mo ba ang una kong naging reaksyon? Nagalit po kayo? Bigla siyang natawa. Hindi. Sa totoo lang natawa pa nga ako. Napanganga ko sa sinabi niya. Ha? Tumawa siyang muli habang umiiling. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas, may taong nagkaroon din ng lakas ng loob na sampalin ang apo ko. Hindi ko napigilang matawa rin. Talaga po? Oo. Simula pagkabata kasi nitong si Clyde, halos lahat ng tao takot na sa kanya. Hindi naman dahil sa masama siyang tao, kung hindi dahil seryoso siya at may otoridad. Kapag nagsalita siya, halos wala maglalakas loob na sumagot. Ganun sila sobrang katakot kay Clyde. Sa totoo lang medyo nalulungkot ako kasi hindi naman masamang tao ang apo ko para katakutan nila ng ganon. Kaya ang gusto ko, dumating ang araw na may taong maglakas loob na sumagot sa kanya. Napangiti ako ng tipid. Kaya pala, ganun na pala siya simula pagkabata pa. Kaya nung sinabi niyang may empleyadang sumampal sa kanya ng ilang beses dahil inakala nitong binastos niya, hindi ko talaga napigilang matawa. Napahawak pa siya sa tiyan habang inaalala ang kwentong yon. Ang sabi ko pa nga sa kanya, mabuti nga sa'yo. Nang malaman mong hindi lahat ng tao, matatakot sa'yo. Napatawa na rin ako. Nakakahiya naman po. Hindi. Ang totoo mas lalo nga kitang hinangaan. Kasi sa totoo lang, simula nang magkaisip siya't maging binata, para bang nasanay na siya sa ganun. At ang nasa isip niya, mas maganda na maraming tao ang natatakot sa kanya para magagawa niyang halos lahat ng gusto niya. Ganun po ba? Pero bakit niyo po ako mas hinangaan dahil sa ginawa ko? Dahil hindi mo iniisip kung sinong kaharap mo. Ang iniisip mo lang, ipagtanggol ang sarili mo bilang isang babae. Nagkamali ka man ng akala. Nakita kong marunong kang lumaban kapag nararamdaman mong naaargabyado ka na. Napangiti ako kahit na nahihiya. Pero hindi ko na po yata uulitin ng ganong klase ng pagkakamali. Kasi masyado rin po akong nagpadala sa emosyon ko at hindi ko man lang pinakinggan ang paliwanag niya. Maya-maya'y naging seryoso siya. Ariana, may isa pa akong gustong sabihin. Ano po yon? Maraming taon ko nang kilalang apo ko. Bilang lola niya, alam kong hindi madaling mapasaya ang batang yon. Pero nitong mga nakaraang linggo,
Napansin kong iba na siya. Bakit po? Mas madalas na kasi siyang ngumiti. Pati ang mga empleyado sa bahay namin napapansin din yun. Kapag umuuwi siya mula opisina, hindi na siya ganun kabigat ang mukha. Minsan pa nga nakita ko siyang nakangiti habang umiinom ng kape. Isang araw kasi dumalaw ako sa office niya at nakita kong nakangiti siya habang nagkakape. Baka masarap lang po ang timpla ko. Napangiti rin siya. Baka nga. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Maraming salamat, Ariana, ha? Po? Bakit naman po? Dahil kahit hindi mo namamalayan nagagawa mong pasayahin ang apo ko. At masaya akong nakikita siyang ganun. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung paanong tatanggapin ang sinabi niya. Sa isip ko wala naman akong espesyal na ginawa. Nagtitimpla lamang ako ng kape at nagkukwento at nagbibiro paminsan-minsan. Sana, ipagpatuloy mo lang ang pagiging madaldal mo't pala kwento. Dahil nasisigurado kong darating ang araw na talagang magiging masayahin ng apo ko. Yung tipong hindi na siya palaging nakakunot ang noo. O sige po, gagawin ko po ang best ko para mapasaya po si Sir Clyde. Matapos niyang sabihin yun ay nagpaalam na rin siya sa akin. Pero bago yun, sinabi niyang kumain muna kami sa labas pero tumanggi na ako. Pag alis niya ay nakangiti akong bumalik sa pwesto ko kung saan sobrang gaan ang pakiramdam ko. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, tila may kakaibang saya akong nararamdaman. Kakaibang saya sa tuwing maiisip ko na nagagawa kong pasayahin si Sir Clyde. Clyde's point of view. Hindi ko na malayang mabilis na lumipas sa mga linggo matapos ang pag-uusap nila Lola Teresa at Ariana. Sinabi kasi sa akin ni Lola na kinausap niya raw si Ariana. Nagtaka pa nga ako kung bakit niya kinausap ito, pero hindi niya na sinabi sa akin. Kung nung una, itinuturing ko lamang siyang empleyadong pinarusahan na magtimpla ng kape dahil sa insidente sa elevator. Ngayon ay tila naging normal na ang presensya niya sa opisina ko. Sa totoo lang, nasanay na ako sa araw-araw niyang nilalapag na mainit na kape sa table ko at ang walang katapusan niyang mga kwento. Nung una inaamin kong medyo naiingayan ako sa kanya. Sanay kasi ako magtrabaho sa tahimik na paligid. Sa loob ng maraming taon, wala akong ibang inatupag kung hindi ang pag-aaral at negosyo. Kaya nasanay akong mag-isa't bihirang makipagkwentuhan sa ibang tao. Kahit ang mga empleyado ko, halos nanginginig pa kapag pumapasok sa opisina ko. Pero iba si Ariana. Hindi siya natatakot. Kung anong iniisip niya, agad niya yung sinasabi. Minsan, ikinuwento niyang kalokohan ng mga kapatid niya. Minsan naman ay naging karanasan niya sa pagsakay ng jeep o bus, papasok sa opisina. At kung minsan naman kung ano-ano na lang naiisip niyang biro, para lang mapangiti ako. Hindi ko na malayang inaabangan ko na palang bawat umaga na makasama siya. Kapag lumalagpas ng ilang minuto si Ariana sa karaniwang oras ng pagpasok niya, kusa akong napapatingin sa relo. At kapag bumukas na ang pinto ng opisina ko at maririnig kong masigla niyang boses, hindi ko maiwasang mapangiti. Isang umaga habang umiinom ako ng kape ay biglang pumasok si Lola Teresa sa opisina ko. Pagkakita niya sa akin, napangiti siya. Oh, nakangiti ka na naman ngayon. Alam mo bang bagay sa iyong ganyan? Hello Lola, nandito na naman po pala kayo. Lumapit siya sa mesa ko at naupo. Clyde, hindi mo ba napapansin ang sarili mo? Ano na naman po? Nung wala pa si Ariana para kang walking refrigerator. Napabuntong hininga ko. Pero totoo naman yon dahil hindi ako ngumingiti ng basta-basta lang. At totoo ring malamig ang pakikitungo ko sa ibang tao. Lola, ngayon marunong ka nang ngumiti. Sana ipagpatuloy mo na lang yan at huwag ka nang sisimangot pa ha. Hindi naman siguro ganun kalaking ipinagbago ko. Talaga lang? Tanungin natin ang mga empleyado mo. Hindi na ako sumagot. Sa totoo lang, alam ko namang tama siya. Minsan, nahuhuli ko na lang ang sariling nakangiti sa mga kwento ni Ariana.
Alam ko kung sinong dahilan kung bakit naging palangiti ka na. At tila gumaan ang aura mo, apo. At masaya kong napalapit ka sa ganung tao. Pero gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka ba para kay Ariana? Mabilis akong umiling. Sa totoo lang masaya ako kapag kasama si Ariana. Pero hindi ako sigurado kung may nararamdaman ba ako sa kanya. Kasi ibang usapan na yon. Magkaiba ang masaya lang kapag kasama ang isang tao at sa may nararamdaman para sa isang tao. Wala po akong nararamdaman para sa kanya pero masaya akong kausap siya dahil hindi siya nauubusan ng mga ikikwento niya. At madalas, puro kalokohan ang sinasabi niya. Sige, ayos lang yan dahil dyan na rin naman nagsisimulang lahat. Napakamot na lamang ako sa batok sa sinabi ni Lola. Makalipas ang ilang araw ay muli na namang dumating si Lola sa opisina. Clyde? Yes, Lola? May ipapagawa sana ako sa iyo Ano po yon? May mga lumang dokumento sa isa nating warehouse sa kabilang syudad. Kailangan mong kunin. O sige po. Tapos isama mo si Ariana, ha? Napatingin ako sa kanya. Bakit naman po? Kasi kailangan mo ng kasama. Marami naman akong pwedeng isama. Si Ariana ang gusto kong isama mo. Napabuntong hininga na lamang ako bago tumango. Okay po, Lola. Matapos kong sabihin yun pinuntahan ko na si Ariana. Halos mapangiwi siya nang sabihin kong isasama ko siya. Sir, sigurado po ba kayong akong kailangan yung isama? Baka mas may qualified pa sa akin. Utos ni Lola kaya't kailangan kong sundin. At huwag ka nang maingay pa riyan. Naku, mukhang gusto talaga akong gawing assistant ng Lola nyo. Hindi ko alam pero mas magandang sumunod ka na lang dahil ayokong sinusuway si Lola. Matanda na yun at gusto ko na maging masaya siya palagi. Kaya sinusunod ko ang lahat ng utos niya. Okay, sige po sir. Sasama na po ako sa'yo. Pero saan po ba tayo pupunta sir? Huwag ka nang magtanong pa Ariana. Basta't sumama ka na lang. Napakaingay mo talaga kahit kailan. Nakita kong paghaba ng uso niya at patago akong ngumiti. Dahil lang cute niya sa ginawa niyang yun. Makalipas ang isang oras, magkasama na kaming bumiyahe. Hindi rin siya nagbago. Halos buong biyahe ay siyang nagsasalita. Sir, alam niyo ba ng bata ko? Akala ko may taong nakatira sa traffic light. Napatingin ako sa kanya. Bakit naman? Kasi sabi nung kapitbahay namin, hintayin ko lang daw mag-green ng ilaw. Akala ko talaga may taong pipindutin yun para maging green ang kulay. Hindi ko mapigilang mapatawa kahit napatingin siya sa akin. Ayan! Tumawa rin kayo! Sa wakas! Napailing ako. Ang dami mo kasing pinagsasasabi at ang dami mo pang naiisip. Natural lang po yun sir, sayang naman ang utak kung hindi gagamitin. Mabuti hindi naiirita sa'yo yung mga kaibigan mo kapag sobrang mong daldal. Ay naku sir, gusto ka nilang madaldal ako dahil hindi sila naboboring. At isa pa, ayoko kasi ng malungkot kaya't dinadaan ko na lang sa pagiging madaldal. Kasi pakiramdam ko kapag malungkot ako, lalo lang ako mai-stress sa buhay. Alam niyo naman na ako lang ang inaasahan ng mga kapatid ko. Kaya hindi ako pwedeng maging malungkot at hindi ako pwedeng ma-stress. Tumangu-tangu na lamang ako bago ngumiti ng tipid. Sa totoo lang, humahanga ako sa kanya dahil siya nang tumatayong magulang sa kanyang mga kapatid. At ginagawa niyang lahat para maibigay at matugunan ang mga pangangailangan ng mga ito. Natapos namin ang trabaho sa warehouse bandang tanghali. Habang pauwi, ay huminto kami sa isang restaurant upang mananghalian. Tahimik kaming kumakain nang biglang itinaas ni Ariana ang kamay niya. Miss, pwede pong magpa-take out? Ang dami pa kasing pagkain, sayang naman. Napatingin ako sa kanya. May hinihintay ka bang kasama? Umiling siya. Wala po. Iuuwi mo ba to sa mga kapatid mo? Hindi, pero may pagbibigyan lang din ako kasi sayang naman itong mga pagkain. Ang dami mong in-order pero hindi naman halos nagalaw ang iba. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang take-out niyang pagkain. Akala ko gutom pa siya. Ngunit pagkalabas namin ng restaurant, hindi siya sumakay agad ng sasakyan. Sa halip, lumapit siya sa isang matandang pulubi na nakaupo sa bangketa. Payat ng matanda at halatang matagal nang walang maayos na pagkain.
Ngumiti si Ariana habang iniaabot ang paper bag. Tay, tanghalian niyo po. Marami po yung ulam at halos hindi po nagalaw yung iba dyan. Nilagyan ko na rin po yan ng maraming kanin. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Para sa akin ba yan, iha? Opo. Hindi ba't pagkain mo yan? Alam kong masarap ang mga pagkain dyan na talagang mga mahal. Kumain na po ko. Para sa inyo po talaga yan, tay. Halos mangilid ang luha ng matanda. Maraming salamat. Pagpalain ka sana ng Diyos, anak. Ngumiti lamang si Ariana bago marahang yumuko at bumalik sa sasakyan. Pasimple lang akong nakatingin sa kanya. Pagkasara niya ng pinto ay napansin niyang hindi ko inaalis ang tingin ko. Bakit po? Napailing ako. Wala. Wag nga kayong wala. Halata namang may sasabihin kayo. Bakit mo ibinigay ang pagkain mo? Napangiti siya na para bang napakasimpleng bagay lamang ng ginawa niya. Kasi mukhang mas kailangan niya yun kesa sa akin. Pwede namang mamaya bilhan ko na lang ng pagkain ng mga kapatid ko. Pero yung matandang yon, walang taong magbibigay sa kanya ng pagkain. Dapat nagsabi ka sa akin para napatake out ko mga kapatid mo. Sir, hindi na po kailangan dahil obligasyon ko po ang mga kapatid ko. At isa pa, nagpapasalamat na rin po ako dahil dinala niyo ako sa ganito kamahal na restaurant. Nanatili akong nakatingin sa kanya at hindi ko alam kung bakit naghumirintado na ang puso ko habang nakatitig sa kanyang magandang muka. Sir, alam niyo po bang sinabi sa akin ni Mama noon? Ano yun? Kapag may kakayahan kang tumulong kahit sa maliit na paraan, gawin mo. Kasi hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yun para sa taong nangangailangan. Hindi na ako nakapagsalita. Napalunok na lamang ako ng laway bago ko pinaandar ang sasakyan. Habang nagmamaneho ako ay hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi dahil sa biro niya, hindi rin dahil sa mga kwento niyang nakakatuwa, kung hindi dahil sa kabutihan ng puso niya. Matapos ang maraming taon, may isang babaeng unti-unting nakakapasok sa mundong matagal kong isinara. At habang mas nakikilala ko si Ariana, mas lalo kong napapatunayang hindi lang pala siya masayahin at madaldal. Isa rin siyang babaeng may pusong handang tumulong sa iba. Kahit na sa totoo lang, ay kailangan din niya ng tulong. Ariana's point of view. Dumaan ng mabilis ang 3 buwan at hindi ko na malayang mas lalo pang naging malapit ang loob namin ni Sir Clyde sa isa't isa. Halos araw-araw, nagkikita kami sa opisina. Bukod sa pagtitimpla ko ng kape niya tuwing umaga, madalas na rin niya akong isama sa ilang meetings na may kinalaman sa financial reports. Dahil auditor ako, madalas niyang hingi ng opinyon ko sa ilang dokumentong kailangang aprubahan. Nung una nahihiya pa akong magsalita sa harap niya dahil iniisip kong baka mali ang mga sinasabi ko. Ngunit sa bawat pagkakataong nagbibigay ako ng opinyon, ay seryoso siyang nakikinig. At hindi niya ako kailanman pinahiya sa harap ng ibang managers. Mas lalo ko tuloy siyang hinangaan. Sa kabila ng pagiging CEO ng napakalaking kumpanya, marunong siyang makinig kahit sa opinyon ng isang ordinaryong empleyado. Isang gabi ay halos 7:00 na ng gabi nang matapos ako sa pagre-review ng ilang financial statements. Isa-isa nang nagsiuwian ng mga empleyado hanggang sa kami na lamang ng ilang security guards ang natitira sa building. Habang inaayos ko mga gamit ko ay biglang tumunog ang telepono sa mesa ko. Ariana? Agad kong nakilala ang boses. Good evening po, sir. Tapos ka na ba? Opo, pauwi na rin po ako sana. Huwag ka nang sumakay ng jeep, ihahatid na kita. Napailing ako kahit hindi niya ako nakikita. Ay naku sir, wag na po, nakakahiya naman. Sanay na po akong mag-commute. Wala namang nakakahiya. Pero, hihintayin kita sa parking. Hindi na niya ako binigyan ng pagkakataong tumanggi pa. Napabuntong hininga na lamang ako. Nakakaloka talagang lalaking yun. Natatawa kong sabi. Pagdating ko sa parking ay nakasandal na siya sa itim niyang sasakyan. Pagkakita niya sa akin ay agad niyang binuksan ng pinto sa passenger seat. Tara na. Sir, alam mo hindi na talaga kailangan. Ariana, gabi na. Huwag ka na makulit pa. Sanay naman po kasi talaga ako mag-commute, sir. At saka isang sakay lang naman po ako. Alam ko.
Bakit kailangan niyo pa akong ihatid? Diretso siyang tumingin sa akin bago sumagot. Dahil gusto kong makauwi ka ng ligtas. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Kasabay nun, ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Napangiti na lamang ako at sumakay. Habang bumabiyahe ay siya ang unang nagsalita. Kamusta na mga kapatid mo? Mabuti naman po. Yung bunso ko po, excited na excited kasi malapit na raw ang science fair nila. Nabanggit mo nga dati na mahilig siya sa computers. Opo, pangarap nga po niyang maging programmer balang araw. Nakakatuwa naman yung mga kapatid mo. Talagang pursigido sila sa pag-aaral nila. Napangiti ako. Sir, alam niyo po ba, kapag nagtagumpay silang lahat sa buhay, pakiramdam ko panalo na rin ako. Kasi yun na lang ang naiwan sa akin eh. Sila ang dahilan kung bakit nagsisikap akong magtrabaho. Hindi na siya nagsalita. Tahimik lamang siyang nagmamaneho. Pagdating namin sa inuupahan naming bahay, ay agad akong bumaba. Sir, maraming salamat po. Walang anuman. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi ah. Ngumiti siya ng malawak. Habang ako naman, nanlaki ang mga mata dahil napakagwapo niya sa pagngiti niyang yon. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nadatnan kong nag-aaral ang bunso kong kapatid na si Miko. Ate! Napangiti siya na makita ko. Ang aga mo nakauwi ate ah. Ako kasi walang traffic at dire-diretso lang ang naging biyahe ko. Maya-maya'y lumabas din sila Bea at Carlo. Habang sabay-sabay kaming naghahapunan, nagsalita si Bea. Ate, sino yung naghatid sa'yo kanina? Napabuga ko ng hangin. CEO namin. Sabay-sabay silang natigilan. Ha? Boss mo? Gulat na tanong ni Carlo. Oo. Napangisi si Miko. Ate, baka nililigawan ka na. Napaiwas ako ng tingin. Huwag kayong kung ano-anong iniisip. Imposibleng sinasabi niyong yun. Uy, bakit ka naman ihahatid ng CEO? Pangungulit ni Bea. Dahil mabait lang siya. Natawa naman si Carlo. Mabait lang ba talaga, ate? Oo, kaya wag na kayong maingay pa. Kumain na nga lang kayo. Makalipas ang ilang araw ay may dumating na mga tauhan sa paaralan ni Miko. Pag uwi niya, ay halos hindi na siya mapakali sa sobrang saya. Ate! Ate! Ano yun? Ba't parang nanalo ka sa loto? Ate, may nag-donate ng 20 na bagong computer sa school namin. Talaga? Tumango siya ng mabilis. Sabi ng principal, anonymous donor daw. Ayaw magpakilala. Ang swerte naman nyo. Oo nga ate, hindi na kami nag-aagawan ng computer sa laboratory. Hindi ko na yun masyadong binigyan ng pansin. Kasi meron naman talagang mga taong mayayaman na merong mabubuting puso. Ngunit makalipas ang 2 araw nagulat ako nang marinig ang usapan nila Sir Clyde at ng sekretary niya. Sir, natanggap na raw po ng school ang donation nyo. Napahinto ako sa paglalakad. Good. Natutuwa raw po ang principal. Sabihin mong wag na nilang banggitin ang pangalan ko. Sige po. Nanlaki ang mga mata ko at mabilis na umalis. Hindi ko alam na siya palang anonymous donor. At ang mas ikinagulat ko, paaralan yun ng bunsong kapatid ko. Kinagabihan ay muli niya akong inihatid pa uwi. Habang nasa biyahe kami, hindi ko na napigilang magtanong. Sir? Kayo po ba yung nag-donate ng computer sa school ni Miko? Saglit siyang natahimik. Sino nagsabi? Narinig ko lang po. Maliit na bagay lang yon. Sir, napakaraming computers nun. Maraming batang makikinabang at iyon naman talagang mahalaga. Kaya wag mo nang isipin pa yon. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Kasi hindi ko naman ginawa yon para pasalamatan mo ko. Napalunok na lamang ako ng laway at pagkatapos ay ngumiti. Habang nakatingin ako sa lalaking tahimik na nagmamaneho, ay pakiramdam ko ay may kung anong unti-unting nagbabago sa loob ko. Hindi ko lang yun gustong aminin. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita ang kabutihan ng puso niya. At habang pilit kong kinukumbinsi ang sarili kong mabait lang talaga siya sa lahat ng tao,
Hindi ko maiwasang maisip na baka may nararamdaman na siya para sa akin. Pagkatapos nun ay mas lalo kong napansin ang maliliit na bagay na ginagawa ni Sir Clyde para sa akin at sa pamilya ko. Hindi siya yung tipo ng taong nagbibigay ng mamahaling alahas, bulaklak o kung ano-anong engrandeng sorpresa. Sa halip, mas pinipili niyang tumulong sa paraang halos hindi ko napapansin kung hindi ko mismo malalaman. At ang nakakatuwa pa, sa tuwing tatanungin ko siya tungkol doon para bang napakaliit na bagay lang ng lahat ng ginagawa niya. Ilang araw matapos kong malaman ang tungkol sa mga computer, ay nagkaroon ng meeting sa accounting at audit department. Pagkatapos ng meeting ay pinatawag niya ako sa opisina niya. Pagpasok ko'y nakita ko siyang abala na naman sa pagbabasa ng mga dokumento. Lumapit ako sa mesa niya. May ipapagawa po ba kayo? May mga financial reports na kailangang i-review bago ang board meeting sa susunod na linggo. Ikaw ang gusto kong tumingin. Ako po? Oo. Sigurado po ba kayo dyan, sir? Dahan-dahan niyang isinara ang folder na binabasa niya bago tumingin sa akin. Oo, dahil nagtitiwala ako sa trabaho mo. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas nakaka-pressure ang sinabi niyang yun kesa kung pagagalitan niya ako. Sir, baka magkamali ako. Hindi ka magkakamali. At kung sakaling meron kang hindi maintindihan, nandito lang ako. O sige po, gagalingan ko. Nginitian niya na lamang ako bago itinuon ng tingin sa mga documents na nasa table niya. Habang ako naman, hindi ko maiwasang kiligin. Lumipas ang halos 3 oras bago ko natapos ang mga report. Pagkabigay ko sa kanya ng folder, ay agad niya yung binuklat. Isa-isang tiningnan ang bawat pahina. Tahimik lamang akong nakatayo habang hinihintay ang sasabihin niya. Makalipas ang ilang minuto, ay ibinaba niya ang folder. Magaling! Wala akong nakitang mali. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat po. Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Kaya nagtitiwala talaga ako sa trabaho mo dahil alam kong gagawin mo ito ng maayos. Sir, baka naman po niloloko niyo na ako. Bakit naman? Kasi bihira kayong pumuri ng isang tao. Mahina siyang natawa. Habang ako naman pilit na pinakakalmang sarili ko para hindi ako kiligin ng sobra. Hanggang sa ilang sandali pa'y nakita kong malawak na pagngiti niya. Ang gwapo niyo talaga, sir, kapag ngumingiti kayo. Kapag kausap kasi kita, napipilitan akong ngumiti. Hindi ko alam kung anong isasagot. Bigla na lang uminit ang magkabilang pisngi ko. Napansin yata niya yon kahit agad siyang nagbaba ng tingin sa mga dokumento. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Opo. Pagkalabas ko ng opisina ay agad kong hinawakan ang dibdib ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Parang napapadalas ang pagdibok ng puso ko ng sobrang bilis Pakiramdam ko, para akong tumakbo ng napakalayo. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko. Nang hapon ding yon, tumawag sa akin ang kapatid kong si Bea. Ate, dumating na naman yung assistant ng boss mo. Sabi niya sa kabilang linya. Kumunot agad ang noo ko at nagtaka kung anong ginagawa ng assistant ni Sir Clyde doon. Anong ginawa? Nagbigay po ng sobre. Anong laman? Allowance daw namin. Nanlaki ang mga mata ko. Magkano? Sinabi niyang halaga. Halos malaglag ang cellphone ko sa sinabi niya. Ano? Ang laki naman. Oo nga ate. Sabi pa niya, educational assistance daw. Sige. Pag-uwi ko, pag-uusapan natin. Pagkatapos ng trabaho ay dumiretso ako sa opisina ni Sir Clyde. Bumuga muna ako ng hangin bago ako nagsalita. Sir, gusto ko po sanang ibalik ang perang ibinigay nyo. Bakit? Kasi sobra-sobra na pong binibigay nyo. Anong sobra? Sir, nakakahiya na po talaga Hindi naman po ninyo responsibilidad ang mga kapatid ko. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Ariana, may tanong ako. Ano po yun? Kapag may nakita kang taong nangangailangan ng tulong, tinutulungan mo ba? Opo. Bakit? Kasi gusto kong makatulong. Humihingi ka ba ng kapalit? Hindi rin po. Ngumiti siya ng malawak. Pareho lang tayo. Pero sir, hayaan mo akong tumulong.
Nahihiya na po kasi ako. Kung nahihiya ka, isipin mo na lang na investment ko yan. Investment? Oo, para sa kinabukasan ng mga kapatid mo. Tutal, magiging professional din naman sila balang araw. Mas marami rin silang matutulungan. Kaya hayaan mo na akong tulungan kayo ng mga kapatid mo. Kasi ganun din naman ang ginagawa mo sa ibang tao, di ba? Mabagal akong napayuko. Hindi ko na alam kung paano pa siya tatanggihan. Bago pa siya umalis ay muli niya akong tinawag. Ariana, bakit po? Huwag mo nang isipin ang perang yon. May isa pa akong sasabihin. Ano po yun? Kapag may problema ka, huwag mong sarilinin. Kasi may mga taong handang tumulong sa'yo. At nandito lang ako. Bumukang bibig ko pero walang salitang lumabas. Kasabay nito ang sobrang bilis na pagtibok ng puso ko. Pagka-uwi ko, habang nakahiga ako sa kama, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang lahat ng ginawa ni Clyde para sa akin at sa pamilya ko. Hindi niya yun ginawa para ipagyabang. Hindi rin niya ginawa para suklian ko siya. Ginawa niya yun dahil ganun siyang tao. Napangiti ako habang nakatingin sa kisame. Ay naku Ariana, mahina akong bulong sa sarili ko. Mukhang nahuhulog ka na talaga kay Sir Clyde mo ah. Sa unang beses ng buhay ko, buong puso kong inamin sa sarili ko na may espesyal na lugar si Clyde Valmonte sa buhay ko. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ako dadalhin ng damdaming yon. Pero alam kong sa bawat araw na lumilipas, ay mas lalo ko siyang minamahal. Mabilis na lumipas ang 5 buwan at hindi ko na malayang napakarami na palang nagbago sa buhay ko. Kung dati puro trabaho at mga kapatid ko lang ang laman ng isip ko, ngayon ay may isang tao nang palaging sumasagi sa isip ko sa tuwing gigising ako sa umaga at bago ako matulog sa gabi. Hindi ko man yun aminin sa iba. Alam kong malaki nang naging bahagi ni Clyde sa araw-araw kong buhay. Isang umaga habang magkatabi kaming nagkakape sa pantry ng executive floor, hindi ko napigilang matawa matapos siyang sabihin ng isa niyang biro. Sir, Clyde, ang corny talaga ng joke mo. Napataas ang isa niyang kilay habang umiinom ng kape. Corny ba talaga? Oo. Bakit naman? Kasi parang joke ng tatay kung 40 taon nang hindi nag-update. Humagalpak siya ng tawa. Hindi naman siguro ganun kasama. Totoo. Kung hindi lang kayo gwapo, baka hindi ako natawa. Napailing siya habang natatawa. Ibig sabihin, pogi points lang ang dahilan? Oo naman. Kapag gwapong nagsabi ng corny na joke, parang medyo nakakatawa pa rin. Tapos kapag hindi gwapo, diretsahan ko na ba? O sige. Hindi talaga nakakatawa. Napailing na lamang siya habang natatawa. Napaka-prangka mo talaga. Kayo rin naman hindi kayo marunong magsinungaling. Tama ka, mas mainam yon kesa magsinungaling pa ako. Dumaan pang mga araw. Dumating ang araw ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Varens Group. 1 linggo pa lamang bago ang selebrasyon, halos lahat ng empleyado ay abala na sa paghahanda. Bawat department may kanya-kanyang assignment at halos araw-araw may rehearsal para sa programa. Dahil isa ako sa mga representative ng audit department, kailangan ko ring dumalo sa event. Nang gabing yun ay ginanap ang selebrasyon sa isa sa pinakamalaking hotel sa lungsod. Halos lahat ng empleyado naroroon. Pagpasok pa lang namin ni May sa Grand Ballroom ay napansin ko na agad ang napakagandang dekorasyon. Puro puti at ginto ang tema ng buong venue. May live band sa isang sulok habang isa-isang dumarating ang mga executives at board members. Napatingin si May sa paligid. Grabe, ang laki talaga ng kumpanya natin. Oo nga, talagang bonggang-bongga. Bigla niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Pero mas gusto kong suot mo. Simple lang naman to. Simple? Ariana, ang ganda mo kaya ngayong gabi. Huwag kang ang OA. Hindi ako OA. Tsak na hindi na maaalis ang tingin ni Sir Clyde sa'yo mamaya. Napailing na lamang ako. Habang naghahanap kami ng mauupuan, ay may narinig akong pamilyar na boses. Ariana! Napalingon ako at nakita ko si Doña Teresa
na kumakaway sa akin mula sa mesa ng mga executives. Ngumiti ako't agad na lumapit sa kanya. Good evening po. Good evening din. Alika rito. Lumapit ako sa kanya at magalang na yumuko. Napangiti siya habang pinagmamasdan ako. Napakaganda mo ngayong gabi. Napangiti ako dahil sa hiya. Salamat po. Hindi ka ba kinakabahan? Bakit naman po? Wala lang. Marami kasing tao. Sanay na rin po ako siguro sa mga tao. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Kamusta na kayo ng apo ko, ha? Napailing ako habang natatawa. Lola naman. Ano? Hindi ba pwedeng magtanong? Mabuti naman po. Mabuti lang. Opo. Hindi ba siya makulit? Napatawa ko. Hindi nga po siya makulit. Ako yatang makulit sa aming dalawa. Malakas siyang natawa, habang ako naman napayuko na lang at pilit na itinatago ang kakaibang saya sa puso ko. Maya-maya'y may narinig kaming boses sa likuran namin. Lola, inaagaw mo na naman ang empleyado ko. Sabay kaming napalingon. Nakatayo si Sir Clyde sa likuran namin. Suot niyang itim na tuksido na lalo pang nagpatingkad sa matangkad niyang pangangatawan. Hindi ko napigilang mapatitig sa kanya ng ilang segundo. Napansin yata niya yun kaya't bahagya siyang ngumiti. Good evening. Good evening din po. Sagot ko habang pilit na iniiwas ang tingin. Napatingin sa aming dalawa si Doña Teresa at napangiti na naman. Sige na nga. Mauuna na ako sa mesa. Baka mamaya sabihin pa ng apo ko na inaabala ko ang pinakamahalagang empleyado niya. Lola, sabay naming sabi ni Clyde. Tumawa lamang ang matanda bago tuluyang naglakad palayo. Napailing ako habang pinagmamasdan siyang umalis. Mahilig talaga siyang mang-asar, ano? Gumiti si Clyde. Ganyan talaga si Lola. Napatingin ako sa kanya. Ikaw din ba mahilig mang-asar? Hindi, ikaw lang ang inaasar ko. Napairap na lamang ako habang pilit na tinatago ang kilig na nararamdaman ko. Habang magkausap kami, ay bigla kong napansin na tila may kakaiba sa kilos niya. Ilang beses siyang tumingin sa relo niya at paminsan-minsan ay napapahinga siya ng malalim. Parang may iniisip siyang mahalagang bagay. Clyde, okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansing parang kinakabahan. Napangiti siya ngunit halatang pilit yon. Ayos lang ako. Huwag mo akong lokohin, kilala na kita. Kapag ganyan ka, ibig sabihin may iniisip ka. Ganito na ba talaga ako kadaling basahin? Oo, lalo na kapag akong kaharap ninyo. Hindi na siya sumagot. Ngumiti lamang siya saka tumingin sa malaking entablado kung saan nagsisimula na ang programa. Hindi ko pa alam ang tunay na dahilan ng kaba niya. Ngunit pakiramdam ko, may mangyayari sa gabing yun na hindi ko kailanman inaasahan. Ilang minuto pang lumipas ay tuluyan ang nagsimula ang programa. Isa-isang umakyat sa entablado mga department heads at board members upang magbigay ng kanilang mensahe tungkol sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Varon Group. May mga empleyado ring nagtanghal ng sayaw at kanta, kaya paminsan-minsan napupuno ng tawanan ng buong ballroom. Habang nanonood kami ni May, napansin kong tahimik lamang si Clyde sa mesa ng mga executives. Hindi siya gaanong nagsasalita at paminsan-minsan umiinom lang ng tubig na tila may malalim na iniisip. Siniko ako ni May. Ariana! O bakit? Tingnan mo nga si Sir Clyde. Napalingon ako sa direksyon niya. Bakit? Parang kinakabahan. Baka pagod lang. Hindi. Kilala kong mukha ng taong kinakabahan. Tingnan mo, ilang beses na siyang umiinom ng tubig. Hindi ko alam pero mukhang okay naman siya. Hindi na ako sumagot at muli akong tumingin sa entablado. Makalipas ang ilang sandali ay muling lumapit ang host sa gitna ng stage. Ladies and gentlemen, bago po tayo magtapos sa ating programa meron pong nais sabihin ng ating CEO na si Mr. Clyde Valmonte. Palakpakan po natin siya. Sabay-sabay kaming nagpalakpakan habang dahan-dahang tumayo si Clyde. Tahimik siyang naglakad papunta sa entablado.
Pagdating niya sa harap ng mikropono, ay ngumiti muna siya sa lahat bago huminga ng malalim. "Good evening everyone." "Good evening, sir." Sabay-sabay na sagot ng mga empleyado. "Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Hindi magiging matagumpay ang kumpanyang ito kung hindi dahil sa sipag, dedikasyon, at katapatan ninyo sa inyong trabaho. Alam kong hindi naging madali ang nakaraang mga taon. Marami tayong pinagdaanan bilang kumpanya. Pero nanatili kayong kasama namin. Kaya ngayong gabi, gusto kong sabihin na ipinagmamalaki ko kayong lahat." Malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngunit hindi pa siya bumababa sa entablado. Malawak siyang ngumiti bago nagsalita. "May isa pa sana akong gustong sabihin. At sa tingin ko marami sa inyong hindi pa ito naririnig." Nagtawanan ng ilang empleyado. "Alam niyo bang ang pinakamasayang araw ko bilang CEO ng Varons Group ay hindi nung una akong naupo sa pwestong ito?" Nagkatinginan ng lahat. "Akala niyo siguro sasabihin ko noong lumaki ang kita ng kumpanya o noong nakakuha tayo ng malaking investor. Pero hindi." Tumawa ang mga empleyado habang ako naman nanatiling nakikinig. "Ang pinakamasayang araw ko bilang CEO ay ang araw na masampal ako sa elevator." Sa isang iglap ay napuno ng malakas na tawanan ng buong ballroom. Halos mapahawak ako sa noo ko sa sobrang hiya. Pero sa mga oras na yun ay napapasinghap na ako sa hangin. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko ay parang hindi na ako makahinga ng maayos. Noong araw na yun, unang beses na may taong hindi natakot sa akin. Hindi man naging maganda ang unang pagkikita namin dahil napagkamalan niya akong manyakis. Pero yun din palang araw na magbabago ang buhay ko. Pakiramdam ko'y gusto ko nang magtago sa ilalim ng mesa. Napansin yun ni Mickey at pinisil niya ang braso ko. "Grabe Ariana, haba na hair mo ah. Huwag kang maingay dyan." Ngunit lalo lamang lumakas ang kaba ko nang mapansin kong sa direksyon ko nakatingin si Clyde. Sa loob ng maraming taon, puro trabaho lang ang inatupag ko. Ang akala ko noon, sapat ng tagumpay para maging masaya ang isang tao. Pero may isang babaeng dumating sa buhay ko na nagturo sa akin na pwede palang pagsabayin ang pagiging seryoso sa trabaho at ang pagtawa sa maliliit na bagay. Napansin kong unti-unti nang lumilungon sa akin ng mga empleyado. Napalunok tuloy ako ng laway. Hindi ko makakalimutan ang araw-araw niyang pagdadala ng kape sa opisina ko. Hindi ko rin makakalimutan ang walang katapusan niyang kwento tungkol sa mga kapatid niya. Ang mga corny niyang biro at ang ugali niyang tumulong sa ibang tao kahit wala siyang hinihinging kapalit. Habang mas nakikilala ko siya, mas lalo kong napapagtanto na hindi ko lang pala siya gustong makasama sa opisina. Gusto ko rin siyang makasama sa labas ng trabaho. Bigla siyang bumaba ng entablado habang hawak pa rin ang mikropono. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Diretso siyang naglakad papunta sa mesa namin. Nang makarating siya sa harapan ko ay ngumiti siya. "Ariana." Napatingala ako sa kanya. Bakit?" "Huwag kang kabahan. Mas lalo mo nga akong pinapakabe." Nagtawanan ng mga empleyado. Ngumiti siya bago muling nagsalita. "Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang nararamdaman ko para sa'yo. Ang alam ko lang, dumating sa punto na hinahanap-hanap ko ng boses mo sa tuwing umaga. Kapag hindi ka pa dumarating sa opisina, napapatingin na ako sa orasan. Kapag tahimik ang opisina ko, pakiramdam ko may kulang na. At noong makita kong masaya ka kapag kasamang mga kapatid mo, sinabi ko sa sarili kong gusto kong maging parte rin ng mundong yon." Hindi ako nakapagsalita. Naramdaman kong umiinit na ang mukha ko. Nanatili siyang nakatingin sa akin. "Ariana, hindi ako marunong sa matatamis na salita. Hindi rin ako sanay manligaw dahil ngayon lang ako seryosong nagkagusto sa isang babae. Kaya ang tanging maipapangako ko lang, magiging totoo ako sa iyo sa bawat araw na makakasama kita. Hindi kita lolokohin, hindi kita sasaktan, at gagawin kong lahat para mapasaya ka gaya ng pagpapasaya mo sa akin nitong mga nakaraang buwan." Walang nagsalita bukod sa kanya kaya't napatahimik ang buong paligid. "Kaya,
Gusto kitang tanungin sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa akin. Ariana Cruz, will you be my girlfriend? Sa isang iglapay na puno ng hiyawan ng buong ballroom. Sumagot ka na! Umoo ka na! Ariana, wag mo na pakawalan si sir! Napahawak ako sa dibdib ko habang pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Hindi ko na malayang tumutulo na pala mga luha ko. Bakit ka umiiyak? Natawa ko kahit naiiyak. Kasi, ang unfair mo. Bakit? Hindi niyo sinabi na may balak pala kayong gawin dito. Mawawala ang surprise kapag sinabi ko. Alam ba to ng lola niyo? Biglang sumagot si Doña Teresa mula sa kabilang mesa. Abay, syempre alam ko. Ako pang ang #1 supporter ninyo eh. Nagtawanan ng lahat, habang ako naman, naiiyak sa sobrang saya at kilig. Sigurado ka bang gusto mo kong maging girlfriend? Kahit sinampal kita noon? Kung kailangan kong sampalin ulit para huminga ako ng malalim bagong ngumiti sa kanya. Clyde, ang totoo, matagal na rin kitang gusto. Kaya, pumapayag akong maging girlfriend mo. Sa isang iglap ay nagsigawan at nagpalakpakan ng lahat ng empleyado. Hindi na napigilan ni Clyde ang sarili. Mahigpit niya akong niyakap at hinalikan sa noo. I love you, Ariana. Bulong niya sa tenga ko. I love you too, Clyde. Malakas akong natawa nang kumalas ako ng yakap. Naging maingay na tuloy sobra dahil sa lakas ng sigawan nila. Sino ba naman na mag-aakalang ang lalaking minsan kong napagkamalang manyakis at sinampal ko sa loob ng elevator ay siya palang magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Wakas.